Breaking news, Ayungin Shoal, mawawala na umano sa Pilipinas, Pangulong Duterte, sangkot umano rito. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayan, welcome back ulit mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ayon dito, pagtatraidor po ito sa Pilipinas. Gustong gusto ng patalsikin ng ating mahal na Pangulo para mapagtakpan ang ginawa nila sa West Philippine Sea mga kababayan. Nako. Pinamigay na niya ni Duterte secret deal meant giving away Ayungin Shoal ayon umano kay Carpio. Naku mga kababayan, nyari na. Di ba nakaraan binanggit ni Harry Roque ang gentleman agreement daw ni Pangulong Duterte at ng China. Hindi lang natin alam kung ano ba ang pinagkasundo. Ang hahatakin ba ang BRP Sierra Madre o makuha na ang Ayungin Shoal at mapasakamay na ng China? O ayon naman po sa kampo ni Pangulong Duterte ay wala naman daw sila po ay pinagkasundo sa China. Pero bakit gano'n na lang ang pangharas ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea? Na ang Ayungin Shoal ay sakop pa talaga ng Pilipinas yan. Pasok sa eksklusibong economic zone ng bansa. Bakit gano'n na lang ang palaging binabanggit ng China na meron daw kasunduan ang Pilipinas at ang China? Naku mga kababayan. Eto mga kababayan, ang sinabi ni Carpio, pinamigay na niya kasi yung gusto ng China. He have it way because this is what China wanted. Ganito inilarawan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang lihim na kasunduan ni dating Pangulong Roa Duterte at ng Chinese President na si Xi Jinping na huwag payagan pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. Ayan mga kababayan. Ayan na, lumabas na nga. So ibig sabihin po dito mga kababayan, bawal po magdala ng mga materials na gagawin ng BRP Sierra Madre. Ang nais pala ng China, hahayaan na lang na madurog at mabulok itong BRP Sierra Madre. Ngayon mga kababayan, kapag ito po ay nabulok na, nadurog na at wala na yung outpost natin dyan na BRP Sierra Madre, naku mga kababayan, matik, wala na tayong teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Wala na yung Ayungin Shoal natin dahil sasakupin na yan ng China. Agaran na yan, gagawa ng artificial na isla. Kaya ganun na lang po ang ginagawa ng China na pangharas mga barko ng Pilipinas bawat resupply mission. Akala nila mga kababayan ay nagdadala ng mga materials para gawin ang BRP Sierra Madre. Pero yun naman talaga ay balak ng ating mahal na Pangulo kasi nga sa atin pa yan mga kababayan. So gagawin yan, yung BRP Sierra Madre, para ma-improve yan mga kababayan at hindi na mabulok at yan ay magiging outpost ng Pilipinas. At ayon pa dyan mga kababayan, gagawin din yan para pag merong mga sakuna, ang ating mga mangingisdang Pilipino, kapag naabutan dyan sa karagatan, ay meron masisilungan. So ito po mga kababayan, ang gentleman agreement na ito, ayon kay Carpio, ay pinamigay na ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal. Naku mga kababayan, kailangan talaga magpaliwanag ngayon ni dating Pangulong Duterte at ni Harry Roque. Mga kababayan, pagtatraidor ito sa bansa natin. Sa isang panayan, sinabi umano ni Carpio na ang disadvantage ng Pilipinas ang gentleman agreement ni na Duterte at C na hindi payagan ang paghahatid ng construction material para maayos ang kinakalawang na BRP Sierra Madre, lalo na ang barko na ginagamit bilang military outpost para itatag
ang soberanya ng bansa sa Ayungin Shoal. Ayun na mga kababayan, yun na nga, ang construction materials ay hindi pala pinapayagan talaga ng China, na talagang ayaw ng China na magdala tayo ng mga construction materials dyan sa Ayungin Shoal. Kasi ayaw ng China na gawin ng Pilipinas yan ang BRP Sierra Madre, para iyan po mga kababayan ay maging outpost pa ng Pilipinas hanggang tumagal yan dyan mga kababayan. At ayon pa nga dito mga kababayan sa gobyerno ng Pilipinas, yan talaga ay gagawin pa yan mga kababayan at dagdagan pa at ma-improve pa yung BRP Sierra Madre na yan. Yun nga lang kasi mga kababayan, yan palagi ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea kapag naghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Mga pagkain, yan hinaharas ng mga barko ng China. Akala nila mga kababayan ay may dalang mga materials para gawin yan ang BRP Sierra Madre. Ito ang China ay napakagahaman sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Biroon nyo mga kababayan, ang Ayungin Shoal ay napakalayo po yan sa China. Paano pa kaya nakaabot yung China dyan sa Ayungin Shoal? Mantala kung tutusin, napakalapit nga yung Vietnam kaysa sa China. 105 kilometers po mula Ayungin pa Palawan. Sa China naman ay 1,285 mula Ayungin pa China. So paano masasabi ng China na kanila yan? Pasok sa exclusive economic zone ng bansa yan. Tapos hinaharas tayo dyan mismo sa ating teritoryo. Eto mga kababayan, ang gentleman agreement na hindi tayo magdala ng construction materials para sa pag-repair ng BRP Sierra Madre ay mali yun. Kasi everybody knows na magko-collapse na yung BRP Sierra Madre. Kasi ang tagal na, rusty na yung superstructure. Anytime magko-collapse yan, kaya kailangan i-repair. Yung pagpayag ni Duterte na hindi tayo mag-prepare against our interest kasi anytime it can collapse. Yan ang gusto ng China, na mag-collapse tapos wala na tayo ayon kay Carpio. Siyempre mga kababayan, pag nag-collapse na yan, matik mga kababayan, wala na tayong laban dyan. Alin na lang yung teritoryo natin. Diba? Siyempre, ganyan katalino ang China. Ganyan nila sakupin ng teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Kaya halos mga kalapit na bansa nito ay kaaway ng China mga kababayan. Dahil sa ginagawa nila sa teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsilbi sa ilalim ni Duterte na sinaktan ni na Duterte at ang tinatawag niyang gentleman agreement na mapanatili ang status quo sa West Philippine Sea. Nangangahulugan ito na walang bagong struktura o pagkukumpuni kasama ang BRP Sierra Madre kapalit ng pagpayag sa mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa lugar. Naku, mga kababayan, dagdag pa dito, sinabi pa ni Carpio na ang kasunduan ay nangangahulugan na binabaliwala ni Duterte ang 2016 arbitral ruling na nagpasya ng Ayungin Shoal, Mischief Reef, Panganiban Reef na nasa loob ng 200 nautical miles sa Palawan ay bahagi ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Ayan na nga mga kababayan, ito ang binaliwala ni Pangulong Duterte, ang 2016 arbitral ruling dahil ipinagkasundo ang Ayungin Shoal sa China. Naku mga kababayan, ayan na. Kaya kailangan talaga magpaliwanag ni dating Pangulong Duterte dito mga kababayan. At siyempre, si Harry Roque. Kasi ngayon mga kababayan, hindi magkakandara pa ang China sa pananakit sa mga barko ng Pilipinas kung wala talagang agreement na nangyari dyan sa West Philippine Sea. Kasi bawat pagpupulong ng China dito sa Pilipinas, pinaking sinasabi na may kasunduan umano ang Pilipinas at ang China. Nako. Sinabi niya na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may hindi nakatali
sa kasunduan dahil ito ay sa pagitan ng dalawang pinuno, hindi estado sa estado. Walang kasulatan o verbal lang, will not bid. The next administration, hindi i-announce, yan ngayon lang lumabas. Inulit niya na ang kanyang panukala para sa Pilipinas na magtayo ng strukturang civilian tulad ng isang parula o Marine Research Center sa Ayungin Shoal ay maaaring magamit upang maprotektahan ang kapaligiran na dagat na sa gitna ng mga ulat na talamak na pag-aani ng kural ng mga sasakyan pandagat ng China at pagtaas ng pananalakay ng Beijing sa lugar. So yung mga kababayan, isa din sa mga hangarin ang pagtatayo para mapaayos ang ating BRP Sierra Madre. Ito talaga ipaayos ng ating mahal na Pangulo. Pag napaayos na ito mga kababayan, ay laking pakinabang ito mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Mababantayan ang ating teritoryo at ang mga yaman dagat natin dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon po mga kababayan, ang ginagawa ng mga barko ng China, hinaharbis yung mga coralis natin dyan sa West Philippine Sea. Noong nakaraan lamang mga kababayan, natagpuan ang maraming patay na coralis dyan sa may West Philippine Sea mga kababayan. Sisikapin ng ating mahal na Pangulo na makuha ang dapat na para sa atin at dapat ay Pilipino ang makinabang. At tulad na lang po sa ating mga mangingisdang Pilipino dyan, diba? Tumaas ang huli ng isda ng ating mga mangingisdang Pilipino dahil sa pagputos ng ating mahal na Pangulo na protektahan ng ating mga mangingisda at bantayan ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at Philippine Coast Guard habang ito ay nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Diba? Tumaas ang huli ng ating mga mangingisdang Pilipino. Diba? Ganyan naman dapat mga kababayan, dapat ang gobyerno inaalala din ang ating mga mamamayang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Kayo, papayag po ba kayo dito mga kababayan na kailangan magpaliwanag ni Harry Roque at ni dating Pangulong Roa Duterte sa ginawa nila nito sa West Philippine Sea? Ang pinagkasundo ang Ayungin Shoal sa China. Nako mga kababayan. At siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you po.